Illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian. Ingat kayo dyan. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Breaking news talaga itong mga kadonatics kasi napalitan ang Senate President. Pero wag magpakasaya mga Communist Minority 11. Okay, according sa post ni Attorney Harry Roque mga kadonatics, mga ugak. Okay, ito yung sabi niya you need a majority of all members to elect a Senate President. The number is 13. Alan Cayetano is still the Senate President. Ay totoo naman talaga mga kadonatics kasi walang na-disqualify sa kanila. Si Jinggoy Estrada is still a senator, si Bato de la Rosa is still a senator mga kadonatics. So, void at null yung ginawa nila kanina mga kadonatics. Di ba? Ilang beses silang nagreklamo na hindi tayo makapagtrabaho nito. Kasi binoykot ni Senator Alan Cayetano ang Senado. Pero since napalitan si Senator Alan Cayetano mga kadonatics, yung bukang bibig ng mga minority communist 11 na to, ay kung paano patalsikin, kung paano papalitan yung Senate President. Di ba? Ngayon, nagtagumpay daw sila. No, ito ay sinabi din ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito, before natin panoorin yung video mga kadonatics, sabi niya dito, breaking news, okay? SP Cayetano, Senate changes, illegal kudeta. Alright mga kadonatics, illegal yung ginawa nila. Based on the rules, hindi panalo itong mga kumag na gagong demonyong mga minority na to. Pasensya na sa wording mga kadonatics kasi galit talaga ako sa nangyari ngayon. Pakinggan natin ang mensahe ni Senator Peter Alan Cayetano. This is very important mga kadonatics according sa kanya. Hinihingi po na makinig po tayo lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. Amen. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority Yes, po ng di ba? 24 ay Kaya 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? yes, Has right? the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon ito sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore ay kailangan po 13. So, paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila?
At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, Correct. buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This Correct is talaga, illegal mga coup kaduna. d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po. So ito mga kadunatics ha, bago natin ipagpatuloy, talagang illegal yung ginawa nila. At kung ipipilit nila na tama yung ginawa nila, then mga kadunatics, that would be chaos. Hindi papayag Senator Alan Cayetano sa mangyayari bukas. Can you imagine? Nagtalaga agad sila ng Blue Ribbon Committee Chairman na si Tulfo pa. Rafi Tulfo. Siya yung Blue Ribbon Chairman ngayon mga kadunatics na may issue sa flood control. Can you imagine that? Can you? Mapapalitan lang si Senator Alan Cayetano pag aabot sila ng 13. Si Gatchalian magiging Senate President mga kadunatics. Ngayon kasi Senate President temporary mga kadunatics, it means not really the Senate President. Parang acting lang siya ngayon. If Senator Alan Peter Cayetano is incapable, nag-resign at namatay or something like that mga kadunatics, but obviously sa lahat natin binanggit, wala doon. Kaya itong si Gatchalian never at never magiging Senate President. Well, anyway, patuloy natin ng mga kadunatics. Kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking him to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang committee para walang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court?
Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinitan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this Good. is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasine die tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan, okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Amen. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto pong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Ailey, wala daw katotohanan yun. Ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Very good. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines. Very good mga kadonatics. So, narinig nyo yun? Ha? Tuloy ang Blue Ribbon Committee. Tulfo out. Ha? Huwag kang paepal. Huwag kang dumalo. Kasi si Senator Alan Peter Cayetano pa rin yung presidente. Ngayon mga kadonatics, ang mangyayari, pag hindi sila papasukin sa Senado, ay gulo talaga yan. Kaya nananawagan siya ng support. Tomorrow mga kadonatics, I am so much away from the Philippines, so I cannot join. But my prayers are with you mga kadonatics. Please join Senator Alan Cayetano at iba pang senator sa majority. Kaya laban lang tayo. At hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung anong nangyayari ngayon. Hindi mananaig itong mga kasamaan. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.